guys, good morning. Happy Sunday po everyone. Tingnan nyo yung bulot ko dito banda. Mabali. Balik talaga siya. Ayan. Ito, ganda-ganda pa naman na ito. Ang dami-dami pa naman ng bulaklak na ito. Pero itry ko siyang itusok doon banda sa may tubigan. Kung kaya pa. Nabangga kasi siya yung kahoy na pang ano ko ba nung ginawa kong ito. Hindi to, malaki. Ayan. Nasagi siya paghila ng hose ba ni auntie. Kaya ayun. Bale, habang naglalaba ako dyan kahapon. Grabe yun, nilaban ko kahapon. Dahil yung 3 planggana talaga yung nilaban ko. Matabanog ni naari na. Sana napadpad. Tabanog. Airplane nila. Kaya guys, papakita ko sa inyo. Naalala nyo nung nakasahod tayo, bumili ako nung mga ibang tatanim ng mga radish, at saka yung beans, at saka tawag dito, carrots. Guys, di ba isinama yun ng biyanan kong babae pag saboy dito ba? Nung nagtanim siya nung radish ba? Sinama niya yung carrots. So, ayan, tignan nyo. May natubo naman siya kahit papano, guys. Pero saan nagkatag lang yun siya, no? Ayan. Ito ho yung dahon ng, ng carrots. Ayan. Ayun. Basta meron dyan. Makikita natin yan dyan. Tignan nyo yung pechay natin. Ang laki-laki na talaga. Oh, yan oh. Ang ganda. Ang lettuce. Ayan, tingnan niyo yung lettuce na nilipat ko. Ang ganda-ganda. Yung lettuce pala guys, mas maganda talaga pala siya pag nakatanim talaga siya mismo sa lupa. Kaysa doon sa botol ng mineral ba. Namamatay pala talaga siya doon. First time ko lang din kasi nagtanim ng lettuce eh. Tuyo na to siya. Pwede na itong taniman. Ayan. Pero ito ginawa ko siya yung style ganyan. Ayan. Hi guys, magandang hapon. Welcome back to my channel. So, happy Sunday ho everyone. So guys, share ko lang ho sa inyo sa mga balita ho ito. Guys, naalala nyo ho yung kapatid ng biyanan kong lalaki, yung ate niya, yung si Pupo, payahinom dun. Yung niya guys, yung husband niya rin pumanaw na kahapon. So, bago nangyari to guys, no, alam mo na, nakasakit siya. Tapos yung isang anak niyang babae na nagtrabaho sa Kathmandu, umuwi dito. Tapos, yung mga anak dito na nadala sila sa ospital. Nadala pa rin yun sa ospital. O, sinabihan sila ng doktor guys, no, na iuwi na lang. Nag-stay siguro sila doon sa ospital mga 2 araw. 2 araw o mga 3 araw na mga ganun. So, sinabihan sila ng doktor na iuwi na lang nila dahil wala daw lunas sa sakit niya. At sa katawan niya daw wala daw nakikitang dugo. Puro lang daw puti yung mga nakikita nila. White blood ba yun? Basta wala daw silang nakikitang dugo. Hindi na daw nila kayang lunasan. Kaya iuwi na lang. Mas mabuti na iuwi na lang daw nila. O, kahit gustuhin pa kahit gustuhin man nilang huwag mo nang iuwi yung papa nila, si Pajo kasi yung tawag naman doon no choice din sila, although sinabihan na sila ng doktor na yun nga, iuwi na lang nila kasi hindi na nila kayang lunasan. So yung mga anak naman, inuwi na lang din nila dahil pag mag-i-stay pa sila doon, mas mapapalaki yung babayarin nila sa ospital.
So, yun, after nun, nauwi na nga nila dito, mga ilang days din. Pagka uwi nila doon, pagka kinabukasan ng pinatawas nila, yung mantatawas mismo, nakailang din tawas din sila guys, no? Yung last na yung mantatawas din nila dito sa bahay nila. Tapos yun, sinabihan sila sa ng mangtatawas na 3 days na lang yung itatagal ni tatay. After 3 days, kahapon pang 3 days niya na, so namatay nga siya guys. And parehas sila ng araw na ni Popo guys, na namatay sila ng araw ng Sabado. Nakakaano yun, parang kahapon nagtakbuhan yung mga tao, may mga nag-iyakan na yung mga anak doon, nasigaw. Narinig ko kasi grabe yung sigaw ng iyak So habang kasi ako nagsasampay ako dito banda, papagod ako sa inyo, dito ako banda nagsasampay, ayan. So siyempre naririnig ko, and actually galing doon yung binan kong babae, no. Umuwi lang siya dito dahil nagkuha siya ng mustasa, gulay na pwedeng maulam ng mga pamilya doon. Gulay, patatas. So na-timingan din talaga na kami may matanim kami ng mga mustasa, mga patatas. Hindi pa namin nabungkal yung patatas namin guys. So hindi pa namin na-harvest, no. Kaya ang ginawa namin kong babae, nanghiram muna doon sa kapitbahay namin. Nanghiram sila kay auntie na ng kalahating sakubag. Tapos nanghiram din sila sa kabilang auntie na isang pangganang maliit. So papalitan na lang yun kapag na-harvest yung sa amin. Tsaka wala ring bigas doon. Kahapon, magbibigay sana din talaga yung mabiyanan ko ng bigas, yung mga gulay. Hinanda na yung mga gulay, no. Yung bigas ipapakuha na lang nung sa anak dito na lalaki. Kasi yung biyanan ko andun din sila. Andun, yung mga biyanan ko straight sila doon nagtambay guys, no. Mapagabi, umaga, tanghali. Yung mga biyanan ko nagtsatsaa lang yan. Tapos diretso na sila doon. Uwi lang dito para kakain. Tapos balik na naman sila doon. Tapos pagkagabi, pagkatapos kumain, madala silang pumunta doon. Minsan naman hindi. Dahil sa pagpagod sila or pag may iba din sila nararamdaman, pag sip-uro, gano'n ba ubo-ubo, hindi sila pupunta doon. Kasi sa sobrang lamig guys, so hindi mo kakayanin magtambay sa labas guys. Yun. Kahapon, nga, mamigay na talaga si Pajo. Wala na. And then dinala kanina. Kahapon siya pumana ng mga mag-aalas 3 ng hapon guys, no? Alam niyo yung natakbuhan na yung mga tao. Pati kami ni na auntie doon, pumunta talaga kami doon. Tapos yung habang nagsasampay ako, iniwan ko muna yung isasampay ko. Pumunta kami lahat doon kasi pinapunta din ako ng biyanang kong babae. Tara, tapos yung mga bata, sinama ko na din. Timing din kasi na walang pasok yung mga bata Tapos hindi naman din kami masyadong nagtagal doon. Siguro nasa basta na hindi kami masyadong nagtagal doon. Kasi hapon na rin din at magliligpit pa ako ng mga iba kong mga pinag-anuhan ko ng mga nilabhan. Maglilinis pa ako sa loob, magluluto pa ako. And kahapon, kagabi, hindi kami nagluto. Nagluto lang ako ng kanin at saka yung lang ng mga bata is yung mga bata lang yung nilutuan ko kasi hindi pwedeng kumain yung mga biyanan ko. Although ako din, hindi kami pwedeng kumain ng may asin, ganun. Pwede kang kumain ng kanin, kape. Pinagbabawal talaga yung number 1 na pinagbabawal is yung kumain ka ng ulam na may asin, lalo na yung manok. Bawal na bawal yun guys. Mag-aantay ka ng mga 13 days, saka lang pwedeng kumain. Pero yung mga bata, sinabihan ako ng biyanan kong babae na tayo lang malalaki, yung mga bata wag na isali, ganon. Na yung mga bata kumain, nilulutuan ko, lalo na may pasok yung mga bata, no, hindi naman pwede na baunan mo yung mga bata na walang timpla yung ulam nila, ganon. Hindi naman daw kasali yung mga bata, kami lang. So niluto ko kaninang umaga cabbage at tawag dito nilagang itlog, gulay na cabbage mix patatas.
Pwedeng kumain yung mga bata ng ulam, gulay, mga ganun na may timpla na asin, pero bawal muna talaga yung manok. Yung inaano nila. Bilang ano na lang din guys, respeto. Respeto sa iba, o ganun. So, culture nila yon, ganun. Kailangan sumunod. Kailangan din naman natin respeto this guys, no? So, ayun, yung meron ko andun na kanina. Alam mo yung habang nag-harvest yung meron kong kahapon, nag-harvest siya ng gulay nun, patatas. Puno din yung isang plastic na malaki. Nakaano na siya dito. Tapos tinawag ko siya nun kasi siya sa kabila sa bahay ni na auntie. Nagano nga ng patatas. Sabi ko, ama, tinawag ko siya. Sino yung umiiyak na malakas? Ganun. So, tumakbo siya dito. Wala na. Patay na siguro. Ganun. So, takbo. Hinabilan niya yung mga gulay niya. Hindi naman pwede na dalhin niya yun. So, tumakbo sila doon. Sa may meron ko. Kami at saka si Hosto. Magkasabay na kami. So, yun. Grabe yung ano guys. So, ngayong araw guys, no, walang sikat na araw. So, kahapon pumanaw ng mga alas 3. So, dito kasi sa Nepal guys, no, nasa culture na yun nila na pag namatay dito, susunugin talaga nila, no. Pero dahil kahapon wala ng oras, hapon na din, at kailangan pang mag-ano ng mga kahoy, maghanap ng kahoy na para pang ano mo, pang sunog nga dun sa bangkay. Tapos pag may, yun dito yung halos yung baga, yung marangay namin dito, nagdadala ng kahoy. Hindi naman yung parang, nasa sayo yun kung malaki o maliit ba yung dadalhin mo na kahoy, nasa sayo yun guys. So kahit ganun pa man, hindi talaga magsakto, kailangan mo talaga yung mga malalaki na kahoy, ganun. So kaya nangyari, hindi nila na ano kahapon, kaninang umaga nila na dala sa ilog para sunugin. Sa ilog to sinusunog yung mga ano guys, no, yung mga namamatay dito sa ilog dinadala, tapos sinusunog din doon. Tapos yung mga anak na lalaki, kailangan magpakalbo. Ayun, kaya tahimik. Sobrang tahimik dito sa amin ngayon. Sinabayan pa na masama yung panahon. Walang araw. Buong araw. Yung araw na to, wala talaga siyang sikat na araw. Binilal ko pa naman yung mga ano namin, yung kutso namin. Si Arjen naman nandun kinahusto, nakikipaglaro sa baby daw. So guys, hanggang dito na lang muna. Ililigpit ko na muna itong mga sinampay nilabang ko kahapon. Tapos isasampay ko na yung mga nilaban ko ngayon. Bye bye po everyone. God bless us all. Thank you so much po. Thank you for watching guys. Bye.